Jamie Malonzo di pinapansin ni Coach Tim Cone. Di man lang binibigyan ng minuto o umiinit ang puwet sa bench. At ang uling tsansa ng Gilas Pilipinas para makadiretso pa sa sunod na round ng FIBA Asia Cup 2025. So talo na naman nga ang Gilas Pilipinas sa pangalawang laro nila sa FIBA Asia Cup 2025. Kontra sa New Zealand, pinatay na naman tayo sa outside shooting ng kalaban. Sa kanilang 13 out of 26 team balance ang nilaro ng Tall Blacks mga idol. Halos kumana lahat sa puntos pinangunahan ni Jordan Ngatay na umiscore ng 22 points with perfect shooting behind the arc. 5 out of 5, 19 points naman, 8 assists mula sa kanilang guardian na si Taylor Brett, 12 points kay Flynn Cameron, 11 kay Mujavi King, na dinakdakan sina Dwight Ramos at Scottie Thompson. Naging sakit sa ulo pa ng Gilas ang dalawang big man pa na si Smith Milner at ang mala Shaquille O'Neal na si Max Darling, na halos magiba ang ring sa dakdak niya na ito mga idol. Though natalo man nakipagsabayan ang Gilas Pilipinas sa malakas na team ng New Zealand, kahit natambakan na umabot pa sa 18 puntos sa first half, ay nagawang makabangon ng ating Gilas team sa second half kung saan naidikit nila ang laban. Under 4 minutes ng fourth quarter sa tres na ito ni Justin Brownlee, na ibaba ng Gilas sa tatlo kanilang hinahabol 85-82. Katulong niya nga dyan sa paghabol etong si Dwight Ramos. Ang kaso hindi naubusan ng panagot ang New Zealand, kaya naman sa dulo nakuha nga nila ang panalo sa score na 94-86. Buhat performance si Justin Brownlee mga idol, na may 37 points, 5 rebounds, 3 assists with 7 3-pointer. 19 points naman para kay Dwight Ramos at bumawi si Junmar Fajardo. Sa kanya namang 11 points na katulong din si Chris Newsome na meron namang 8 points at 4 assists. Totally kinulang ng tulong mula sa ibang mga locals. Meron lang 5 points si Kevin Kiambao, 4 points si Carl Tamayo, 2 points lang si Scottie Thompson, at di nakapagpunto sina EJ Edo at Calvin Oftana kahit nabigyan ito ng mga mahabang minuto. Though nakapag-adjust tayo sa pag-commit ng mga foul, pero problema pa rin ang ating naging outside shooting with only 32%. 9 out of 28, dalawang tres lang mula sa ating mga locals, dahil 7 nga dyan ang galing kay JB. Ang baba nga niyan mga idol kumpara sa nagawa ng New Zealand. Ang isa sa mga aasahan sanang pwedeng dumepensa sa mga shooter ng Tall Blacks na si Jamie Malonzo, ni hindi man lang po nabigyan ng minuto. Well, sa unang dalawang laro kontra Chinese Taipei at New Zealand, hindi man lang nagamit si Malonzo. Uminit ang puwet sa bench mga idol. Marami ang nakakapuna na hindi nga po siya pinapansin ni Coach Tim Cone. Ayon sa mga balita, wala namang iniindang injury si Malonzo. Sa mga nakaraang laro ng Gilas sa qualifiers, even sa mga tune-up games, ay gamit na gamit nga etong si Jamie Malonzo. Madalas kasama pa nga sa starting lineup ng team. Kaya naman katakataka marami ang naaawa sa sitwasyon ni Malonzo, na hindi man lang nabibigyan ng tsansa na makalaro nga dito sa FIBA Asia Cup 2025. Marami tuloy nagdududa na baka may kinalaman nga daw ito sa pagpirma ng kontrata ni Jamie Malonzo sa Japan at sa pagpiling lisanin nga ang kanyang former team sa PBA na Barangay Ginebra. Baka di nyo din napansin mga idol na bangko din sa dalawang laro ang Ginebra player na si Japet Aguilar. Di pinasok kontra New Zealand at 16 seconds lang nagamit kontra Chinese Taipei. Well, di pa naman tapos ang laban para sa Gilas Pilipinas, kung saan meron pa nga silang laro kontra sa Iraq na same ng Gilas wala pa ring panalo sa Group D with 0-2. Kung manalo magiging top 3 tayo sa standing, kung saan papasok sa qualification ang Gilas na makakatapat ang number 2 sa standing ng Group C, either ang Jordan or ang home team na Saudi Arabia. Kung papala rin, papasok tayo sa quarterfinals na makakatapat ang number 1 seed sa Group A, ang back-to-back defending champion na Australia. Yun ay kung manalo nga ang Gilas Pilipinas kontra Iraq, dahil kung matalo, aray ko na lang, mapapaaga ang pag-exit natin dito sa FIBA Asia Cup 2025.